Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Almighty Father, Yahweh, for His love for us will endure for all eternity. And He has given to us our Savior, our Redeemer, to cleanse us from our iniquities, and the Holy Spirit for guiding us, showering us with fruits and gifts, showering us with abundance of blessings. Our Father will never change. The Almighty God, He is always good. He is always just. He is always holy. He is our inheritance, and He is our birthright as well, and we are His treasures. So last time we read 2 Samuel chapter 15. It's about the treason of Absalom. He betrayed his father because of hatred in his heart. So ilang years na na-darken yung heart ni Absalom. It's more or less mga 11 years yun, ano? Kasi 2 years si Tamar, after 2 years pa niya pinatay si Abinoam or Amnon, and then tumakas siya papuntang Geshur. So that's 3 years, and then bumalik siya pero hindi niya nakita si David. So that's 2 years. So ano na yun? 7 years na, no? And then nagpa-plot na siya. And sa ika-4th year, nang nakatira na siya sa Jerusalem, pagkabalik niya after 4 years, nagka-campaign na siya. Kinukuha na niya yung loob ng mga tao. So that's 11 years. So hindi natin alam kung anong age ni Absalom dito. Give or take 40 years old, no? 30 to 40 years old. He's very charismatic. Pinapakita niya na concern siya sa mga tao, pero ang totoo, hindi naman talaga siya concerned sa mga tao. Ang concern niya ay makuha ang kingdom kay David. So, ang tagal ng kanyang pagpaplano, nabuo yung kanyang plano when Amnon, after the wicked deed of Amnon kay Tamar, nabuo ang plano ni Absalom. Dahil hindi nabigyan ng justice ang kanyang kapatid na si Tamar, dahil firstborn son si Amnon ni David, anak sa isang Jezreelites. So sa lahat ng anak ni David, yun ang pinakapanganay, si Amnon or Abinoam. Si Tamar, bata pa siya, no? Siguro mga teenager. Pero itong si Absalom, ipinanganak siya sa Hebron, kagaya ni Amnon. So yung age nila hindi nagkakalayo, mga 6 years. Ang gap nila dahil 6 silang pinanganak sa Hebron. Or baka sabay-sabay na nabuntis, di ba? Hindi natin alam. Yung 6 na babae. So tumakas na si David. Siya na ang lumayo. Kunyari, si Absalom pupunta ng Hebron to offer to the Almighty Father. Pero ang totoo, nagpa-plot siya
patalsikin si David. At nakuha ni Absalom ang loob ng mga tao. Dahil laging si Absalom ang nakita ng mga tao, matulungin, very helpful itong si Absalom. Na re-resolve niya yung mga problems namin, yung aming mga social problems tungkol sa lupa, nasusolve ni Absalom. Kaya nakuha niya yung loob ng mga tao ng buong Israel. Pero may mga tao pa rin loyal kay David. So bago umalis si David, nag-iwan siya ng tagabantay ng bahay sa Jerusalem. 10 concubines. 10 babae na concubines. Hindi niya wives, pero ibig sabihin ng concubines, sinatabihan niya. Ganun kasi yung culture noon. Ngayon hindi na pwede yung mga concubines. Or mga side chick. Hindi na pwede yun, ha? Nasa New Covenant na tayo. Pero may mga old treasure, no? Kaya nga, binabasa natin ng Old Covenant kasi nandito yung old treasure. Kasi ang turo sa atin ni Jesus Christ, old treasures and new treasures, ilalabas natin. Kasali sa parable yun, di ba? Pero kasali rin sa parable yung hindi mo pwedeng isali ang new wine sa old wine skin. So dito na papasok ngayon yung mga tungkol sa concubines, no? May parable din na gano'n, di ba? Yung new wine skin, dapat new wine sa new wine skin. Hindi dapat pwede yung new wine sa old wine skin dahil sa sabog yon. Hindi yon magko-complement. Naintindihan natin, ano? Yung parable na yon. Naintindihan mo? Kausap ko lang ang sarili ko. So maliban pa sa mga Israelites or sa iba pang mga tribe ng Judah na loyal kay David, merong mga Sherethites, Pelethites, and Gittites. At yung Ark of the Covenant, dala nila, pero pinabalik ni David sa Jerusalem. Dahil sabi ni David, kung gusto ni Almighty Father na ako manatiling king, makikita ko ali ang Ark of the Covenant. Pero kung ayaw ni Almighty Father na ako ang mag-reign as king, hindi ko na makikita yung Ark of the Covenant or Ark of God. So pinabalik niya si Zadok, si Ahimaaz, Jonathan, para may tao rin siya, no, sa Jerusalem. At umiyak si David. Alam ni David yung kasalanan niya, na resulta ito ng kanyang kasalanan. Hindi niya naparusahan yung kanyang sariling anak na nambastos. And prior to that, pinapatay niya si Uriah the Hittite, na first husband ni Bathsheba. So, ngayon, merong mga advisor, di ba? Yung mga politicians. Noon din may mga advisors na ito mga tao. Gaya ni Absalom, ang advisor niya ay si Ahithophel, na dating advisor ni David. So, lumipat sa kabilang panig. Nagbetray din. Traitor din. Si Ahithophel. At ang pinabalik ni David ay si Hushai. Kasi nag-pray si David kay Almighty Father. So pinadala ni Almighty Father si Hushai, the Archite, para mag-block or magbigay ng ibang advice kay Absalom. So dalawang advisor ni Absalom. Or counselor.
So, dito tayo sa Second Samuel chapter 16. So, dito si Ziba ay servant ni Mephibosheth. When David was a little past the top of the mountain, there was Ziba, the servant of Mephibosheth, who met him with a couple of saddled donkeys, and on them 200 loaves of bread, 100 clusters of raisins, 100 summer fruits, and a skin of wine. Mga baon, mga pagkain. Gusto ni Ziba, umalis na si David. Ha? Ito, ibig sabihin nito. Naku, aalis na si David, hindi na siya king. Napatanggal na siya sa kanyang pwesto. Ngayon, bigyan natin siya ng donkey, pagkain, malayo ang kanilang lalakbayin or ang kanilang ita-travel. Verse 2 of 2 Samuel chapter 16. And the king said to Ziba, What do you mean to do with this? Ano ibig sabihin ng mga to? Ano ibig sabihin ng mga pagkain na to? So Ziba said, the donkeys are for the king's household to ride on. Para sakyan ninyo. Yung bread, pagkain ninyo. The summer fruit for the young men to eat. And the wine for those who are faint in the wilderness to drink. Para sa mga manghihina, meron wine. Hindi naman talaga alis si David. Doon lang sila mag-stay. Hindi siya lalayo. Ang gusto ni Ziba, lumayo na, magpakalayo-layo. Kasi merong motive din si Ziba. Ang sinasabi ni Ziba, ang may motive ay si Mephibosheth. No? Verse 3. Then the king said, And where's your master's son, si Mephibosheth? And Ziba said to the king, Indeed, he is staying in Jerusalem, for he said today, The house of Israel will restore the kingdom of my father to me. So, pinalalabas ni Ziba na may intention si Mephibosheth na maging king or kunin kay King David yung Israel. Yun ang pinalalabas ni Ziba. Dahil wala naman si Mephibosheth, hinahanap ni David. Utos doon ni Mephibosheth yon, mga bagay na binigay. So mag-isa lang si Mephibosheth, lame siya, no? So alam na natin ang reason kung bakit siya naging lame, di ba? Inalaw ni Almighty Father yon na maging lame si Mephibosheth. Verse 4, So the king said to Ziba, Here, all that belongs to Mephibosheth is yours. Lahat na ng lupain, properties ni Mephibosheth, sa'yo na. And Ziba said, I humbly bow before you, that I may find favor in your sight, my lord, O king. So hindi natin alam na kung sinisiraan ba ni Ziba si Mephibosheth dahil malaki ang mga properties na ibinigay ni David kay Mephibosheth nang walang kahirap-hirap. So, naging inggit ba si Ziba dahil siya ay naging servant lang ni Mephibosheth, tapos si Mephibosheth ay isang lame, walang kahirap-hirap, kumikita. Ganun ang utak ng tao. Buti pa siya, ganito ang buhay niya. Buti pa siya, ganito ang buhay niya. Kinukumpara lagi ang sarili. Kaya ang mga tao nagiging swapang. No? Kinukumpara ang sarili sa ibang mga tao. Pag may mga ganun kayong klase na nadidinig ng mga tao, huwag kayo makikipagkaibigan sa mga ganun. Na, buti pa siya, buti ka pa, ano ka, pensionada ka, buti ka pa, wala kang trabaho. May double meaning yon. May inggit, and at the same time, may malicious intent yon para hilahin ka pababa. Dahil kung ang tao ay totoong mabuti sa iyo, magtatahimik lang yon, hindi yun magsasalita. Ngayon, kung maraming sinasabi na, buti ka pa, ganyan ka, ako, gato ako eh. Kino-compare, mga chismisan yun, na mahihilig mag-chismis sa mga ganong klaseng tao, hindi mapagkakatiwalaan. So, ito ngayon si David, hindi niya ngayon alam kung si Mephibosheth ba, o si Ziba ba ang pagtitiwalaan niya. So, kasi kung yung sarili niyang anak betrayed him. Verse 5, Now when King David came to Bahurim, there was a man from the family of the house of Saul.
So yung mga from the house of Saul, syempre galit sila kay David. Yung may mga taong mga from the tribe of Benjamin. Kasi from the tribe of Benjamin si Saul, may mga tao na galit from the tribe of Benjamin kay David. Kasi nga naman, ang king ay from the tribe of Judah. Na dati ay king ay galing sa from the tribe of Benjamin. So meron ganong issue, ha? Now when King David came to Bahurim, there was a man from the family of the house of Saul, whose name was Shimei, the son of Gera. Coming from there, he came out, cursing continuously as he came. Minumura niya si David, si Shimei, the son of Gera, from the house of Saul. So, ibig sabihin siya isang Benjamite. Pangalan niya Shimei. Minumura niya si David, galit na galit siya kay David. Parang siya sabi, buti nga sa'yo, ginaganyan ka na, nagkaganyan na ang buhay mo. Ganun ang pagkakasabi ni Shimei. And he threw stones at David. Binabato niya ng bato. And at all the servants of King David, and all the people, and all the mighty men were on his right hand and on his left. Also, Shimei said thus, when he cursed, come out, you bloodthirsty man. You rogue or worthless man. Lumabas ka dyan, ha? Galit na galit siya kasi nga gusto niya ang maging king, itong si Shimei, ay from the tribe of Benjamin. Verse 8. The Lord has brought upon you all the blood of the house of Saul, in whose place you have reigned. And the Lord has delivered the kingdom into the hand of Absalom your son. So now you are caught in your own evil, because you are a bloodthirsty man. Buti nga sa'yo, kinuha na ng anak mo ang kingdom. Dahil yung kingdom naman talaga, kay Saul yun, kinuha mo lang. Yun ang pinaparatang or ibinibintang ni Shimei kay David. Verse 9. Then Abishai, the son of Zeruiah, said to the king, si Abishai na kapatid ni Joab, why should this dead dog curse my lord the king? Bakit itong dead dog na to, minumura niya si David? Pag sinasabing dead dog, worthless. Pag sinasabing dog, worthless na, mas lalo pa kung dead dog, mas lalong worthless yon. Kasi yung dog considered as dirty. Walang, in the olden days, walang pakinabang sa mga dogs. Ngayon, napapakinabangan, di ba? Ginawan ng pakinabang ng mga tao. Ano bang gagawin natin sa dog na to? Walang natin turuan natin magbantay ng bahay. Turuan nating maghabol ng mga natuto naman. Pero lahat ng animals pwedeng maturuan na. Ang mga monkeys pwedeng turuan, ang mga goats, ang mga sheep, lahat ng mga animals pwedeng maturuan kahit na ang mga baboy or pigs or cows, lahat pwedeng maturuan. Ang pagkakaiba lang natin sa mga animals, wala silang soul, wala silang kaluluwa. Wala silang spirit. Nabubuhay lang sila. Buhay sila. Bakit sila buhay? For us to utilize. Dahil tayo, special tayo in the eyes of the Almighty Father. So ituloy natin, ano? Why should this dead dog curse my Lord the King? Please let me go over and take off his head. Puputulin ko ang ulo niya. Papagutan ko siya ng ulo. I want to decapitate him. Sabi ni Abishai. Verse 10. But the king said, what have I to do with you, you sons of Zeruiah? So let him curse, because the Lord has said to him, curse David, who then shall say, why have you done so? Sabi ni David, ano ba talaga ang gagawin ko sa inyo, kayo magkapatid na Zeruiah? Si Joab, mahilig manakit din ng tao, di ba? May sariling desisyon din. Ito rin si Abishai.
Kaya nga, ano bang gagawin ko sa inyong dalawang magkapatid, sons of Zeruiah? Hayaan mo siya. Kung sinabi ni Almighty Father na murahin ako, na isumpa ako, hayaan mo siya. Who then shall say, why have you done so? Hayaan mo lang siya. Verse 11, and David said to Abishai and all the servants, see how my son who came from my own body seeks my own life. Tingnan mo yung anak ko, si Absalom, binetray ako. Galing sa sariling katawan ko, binetray ako. Paano pa kaya itong Benjamite na to? Na hindi siya galit sa akin kung yung sarili ko ng anak galit sa akin eh. Ibig sabihin ano? How much more now may this Benjamite? Let him alone and let him curse. For so the Lord has ordered him. Hayaan mo siya na murahin ako. Kasi kung inutusan siya ni Almighty Father na murahin ako, para ma-humble si David. Tinatanggap ni David lahat ng pangungot siya sa kanya, yung pain and suffering na dinadanas niya ngayon, alam ni David. So, tinatanggap ni David ngayon yun. Dahil alam niya nagkasala siya, nagpapakumbaba siya kay Almighty Father. So, tinutuwid tayo ni Almighty Father. Tayong lahat, pag nagkakasala tayo, may mga pains and sufferings tayo mga experience. Tatanggapin natin lahat yun, napakasakit, di ba? Napakasakit. Pero tatanggapin natin yun. Dahil sino ba naman tayo? Kaya lang tayo nagbubuhay sa mundo na to dahil kay Almighty Father. Because of His loving kindness. Without our Father, wala tayo. Wala tayong kwenta. Worthless tayo. Verse 12. It may be that the Lord will look on my affliction, and that the Lord will repay me with good for His cursing this day. Hayaan niyo siya na murahin ako. Nang sa ganun, kung tatanggapin ko ang kanyang pagmumura or ang kanyang pagsusumpa sa akin, itong si Shimei, maawa si Almighty Father sa akin. So nagpapakumbaba si David. So tayo din magpapakumbaba. King na tong si David, nagpapakumbaba siya. Paano pa tayo? Wala tayong kwenta. Sino ba tayo? Magpapakumbaba din tayo sa tatay natin. Verse 13, and as David and his men went along the road, Shimei went along the hillside opposite him and cursed as he went, threw stones at him and kicked up dust. Kumukuha ng mga alikabok, tinatapon, binubuhusan niya yung mga tao, pati si David. Nagsisisigaw siya, nagmumura siya doon. Sinusundan niya si David. So sigaw si Shimei, walang pagod. Yung bibig ni Shimei, no? Verse 14. Now the king and all the people who were with him became weary, so they refreshed themselves there. Napagod. Siyempre, sa paglalakad nila, sa stress nila, marami sila. Yung household of David, umalis kasi. Kasi nga, may magkakagulo, no? Pag hindi sila umalis, madadamay yung mga tao. Verse 15. So, nagpahinga sila sa gilid lang ng daan. Verse 15, meanwhile, Absalom and all the people, the men of Israel, came to Jerusalem, and Ahithophel was with him. Dumating na ngayon si Absalom from Hebron. Kasama niya, men of Israel. Dumating sila sa Jerusalem. Kasama niya na si Ahithophel. And so it was when Hushai, the Archite, David's friend, came to Absalom. Doon din sa Jerusalem, bumalik si Hushai. Di ba pinabalik siya ni David? Ngayon, nung bumalik si Hushai sa Jerusalem, minit niya si Absalom. So, umaarte rin tong si Hushai. Kasi siya ay spy ni David. Hushai the Archite. David's friend came to Absalom. That Hushai said to Absalom, long live the king, long live the king. O parang ano, di ba? Mabuhay ang ari, mabuhay ang ari. Ganon ang sabi niya kay Absalom. Pero ang totoo kay David siya. Verse 17. So Absalom said to Hushai,
Is this your loyalty to your friend? Ganito ba ikaw loyal sa kaibigan mo? Dahil alam ni Absalom na kaibigan ni David, si Hushai, ganyan ka ba loyal sa kaibigan mo? Why did you not go with your friend? Bakit wala ka dun sa katabi ng kaibigan mo? Bakit ka nandito? Sabi ni Absalom kay Hushai. Verse 18. And Hushai said to Absalom, no, but whom the Lord and his people and all the men of Israel choose, his I will be, and with him I will remain. Hindi. Kung sino ang gusto ni Lord at ng mga tao na mamuno sa Israel, doon ako papanig. Doon ako sasama. Doon ako magiging loyal. Sabi ni Hushai kay Absalom. Verse 19. Furthermore, whom should I serve? Tsaka, sino ba dapat ang paglilingkuran ko? Should I not serve in the presence of his son? Hindi ko ba dapat paglingkuran ng kanyang anak? Kasi nga anak nga ni David, si Absalom. As I have served in your father's presence, so will I be in your presence. Naglingkod ako sa tatay mo bilang advisor or counselor niya. Ngayon, kung ikaw na magiging king, di paglilingkuran din kita. I will serve you also. Sabi ni Hushai the Archite. Verse 20. Then Absalom said to Ahithophel, give advice as to what we should do. Ngayon, kinausap ngayon ni Absalom si Ahithophel. Ano na ang next na gagawin natin? Nandito na tayo sa Jerusalem. And Ahithophel said to Absalom, go into your father's concubines, whom he has left to keep the house. And all Israel will hear that you are abhorred by your father. Then the hands of all who are with you will be strong. Nakita ninyo yung wickedness ni Ahithophel. At si Absalom, wicked din siya. Tabihan mo ang concubines or ang mga asawa ng tatay mo. Dahil di ba may naiwan na 10 babae? He sleep with the 10 concubines. Kahit hindi niya nanay yon, kin na yon. Kamag-anak mo na yon. Kahit hindi mo yung kadugo, bakit mo babastusin? Kaya nga, di ba, itong panganay na anak ni Israel, si Reuben, ang firstborn son. Di ba, ang kasalanan ni Reuben sa kanyang father, tinabihan niya si Bilha. Kahit hindi niya nanay, si Bilha, dahil ang nanay ni Reuben ay si Leah, tinatabihan ni Israel si Bilha at may anak si Israel kay Bilha. Pero bakit tinabihan ni Reuben kahit hindi niya na kahit hindi niya kadugo, no? Hindi maganda sa paningin ni Almighty Father na sa isang household, pamilya na ang turingan nyo sa isa't isa, nagbabastusan pa kayo. Hindi maganda sa paningin ni Almighty Father yon. Dahil, ano mo na yun, kin mo na yon, by blood or by marriage. Nakalagay sa Leviticus chapter 18, no? None of you shall approach anyone who is near of kin to him to uncover his nakedness. I am the Lord. So dito sa Leviticus chapter 18, nakalagay dito yung mga kin or kindred. Ibig sabihin nun, group of people na related by blood or related by marriage or related by ancestry. So tatlong klase, by blood, by marriage, by ancestry. Hindi mo dapat tatabihan. Wala kang respeto sa may-ari ng bahay. Bastos ka, ganun, no?
Basahin nyo itong Leviticus chapter 18. Halimbawa, yung bayaw mo may anak, no? Yung bayaw mo may anak, pero hindi mo kadugo yung bayaw mo. Yung anak niya, hindi mo rin kadugo. Pero tatabihan mo, hindi ka na nahiya, kadugo mo na yun, parang pamangkin mo na rin yun. Hindi mo nirespeto yung bayaw mo. Hindi mo nirespeto yung household. Bastos. Or kung natrabaho ka sa isang household, no? Tapos, kayo-kayo mismo na mga trabahante nagbabastusan. Kaya nga, minsan sa isang trabaho, pag nakita na kayong dalawa ay may relasyon, pinapaalis di ba yung isa? Kasi nga, family na kayo eh. Kindred yun eh. Mas malala kung bata pa yung papatulan mo. Pedophilia yon. Or manipulation yon. Or grooming yon. Mas malala yon. Ganun ang ginawa mo. Kaedad ng anak mo. Alam mo yung ginagawa mo. Kunyari, kuya-kuya. Kunyari, hindi, pamangkin ko na to. Hindi, yung anak ko, kaedad mo kasi. Kasi yayakap-yakapin mo, ganon. Ulitin ko, turuan nyo yung mga anak nyo na wag magpahawak o magpayakap. Huwag nyong iiwan o ipagkakatiwala ang anak ninyo sa kahit na kanino. Usually, yung mga naaabuso ng mga bata, kilala nila na nag-aabuso sa kanila. Kasama nila sa bahay yung mga nang-aabuso sa kanila. Yung iba, ang nang-aabuso sa kanila, mga pastor. Yung iba, mga preacher ang nang-aabuso sa kanila. Yung iba, mga youth pastor pa, nang-aabuso. At huwag yung sasabihin, hindi, pareho namang lalaki, hindi, pareho namang babae, hindi. Lalaki, sa lalaki, inaabuso niya, batang lalaki. Merong ganon. Babae, inaabuso niya, batang babae. May ganon. Minsan may lalaki, hindi niya na malaman kung babae siya o lalaki dahil kahit babae o lalaki pinapatulan niya. Kahit anong edad. Demon possession. Kaya huwag niyo pagkakatiwala dahil hindi niyo makikita sa physical appearance. Kunyari, charismatic yung tao or magaling magsalita or kunyari, mabait siyang tao. Hindi mo makikita sa panglabas na kaanyuan. Makikita mo. Pero ang kaloob-looban nun, demonic. Itong si Ahithophel, si Absalom, iba na ang nasa isip, demonic na. Para lang makuha ang kingdom, gagawin ng lahat. Kahit na bastusin ang asawa ng kanyang tatay. Alam niyo yung aso? Di ba ang aso, pag inihian mo, pag yung aso, umihi yun sa isang lugar, kiniklaim niya yon na kanya yung lugar na yon. Or pag ang isang hayop umihi sa isang parang territorial, ganon ang ginawa ni Absalom. At ganon din ang ginagawa ng mga pedophiles na mga nag-sexually abuse ng mga tao, kiniklaim nila na kanila. Parang ano sa kanila yun, another feather in their cap, no? Parang trophy sa kanila. Ang matindi pa nun, alam ng iba na nangaabuso yung kamag-anak nila pero hindi na pinipigilan. Dahil pati sila makikinabang din eh. Nakakalungkot, diba? Demonic possession. Hawa-hawa, pamilya na.
Bakit nagkaganon? Dahil sa greediness, wickedness, at hindi lang doon nagtatapos, ha? Sinungaling na, adultery, fornication, slanderer, maninismis ng tao, maninira ng tao, scammer pa, enabler pa, nagpa-plot pa ng kasamaan, hindi matapos, dire-diretso, patong-patong na ang kasalanan kay Almighty Father. So, paano matatapos yun? Kasalanan na yun. Tuloy muna natin to, no? Ang sabi ni Ahithophel, tabihan mo yung mga concubines ng tatay mo. Si David. Sabi niya kay Absalom. So they pitched a tent for Absalom on the top of the house. And Absalom went into his father's concubine in the sight of all Israel. Alam lahat ng mga tao sa Israel ang ginawa ni Absalom. Tinabihan niya yung 10 babae na iniwan ni David na bagbantay ng bahay. No respect. Parusa to ni Almighty Father kay David sa kasalanan niya. Ano bang kasalanan ni David niya? Ito nga sinabi ni Almighty Father, nakasulat sa 2 Samuel chapter 12 verse 9 to 12. Dito lang tayo sa 11 mag-start. Thus says the Lord, behold, I will raise up adversary against you from your own house. Yun nga si Absalom. And I will take your wives before your eyes. Yun nga yung 10 na concubines. And give them to your neighbor. Binigay niya kay Absalom. And he shall be with your wives in the sight of the sun, or in the sight of this son. For you did it secretly, but I will do this thing before all Israel, before the sun. Secret mong pinapatay si Uriah, secret mong ginawa yung kay Bathsheba, na kinuha mo siya. Ngayon, ang parusa ni Almighty Father, ipagmamalakasan ko, i-announce ko sa buong mundo, yung kahihiyan. Kaya ngayon, naka-announce. Ano ang ginawa? Itong si Absalom, tinabihan yung 10 concubines. I will do this thing before all Israel, before the sun. Sabi ni Jesus Christ, lahat tayo makasalanan. Pero ibang mga tao, hindi nila inaamin yung kasalanan nila. Hindi nila inaamin, kaya ngayon ang nangyayari ngayon, nagkapatong-patong na yung kasalanan nila dahil feeling nila malinis sila. Ayaw nilang aminin yung kasalanan nila. Sa hindi pag-aamin ng kasalanan, lalong dumadami ang kasalanan, hindi nawawala. Nagkakapatong-patong, lalong dumadami. Anong sabi ni Jesus Christ? Therefore, whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear of in inner rooms will be proclaimed on the housetops. Luke chapter 12 verse 3. Ano yung tungkol dito? Tungkol sa hypocrisy. May mga taong hypocrites. Kunyari, youth leader to, youth pastor,
Kunyari, deacon ka. Kunyari, elder ka. Kunyari, maganda kang example. Pero ang totoo, hindi. Minumolest siya, may mga bata sa'yo. Ginagamit mo. Minsan, sa internet ka ngayon. Kunyari, bata ka. Tapos, ang papatulan mo ngayon, bata. Pedophile. Madaming ganun. Kaya yung mga anak ninyo, pagsabihan ninyo. Walang lahat ng mga ginagawa ng mga tao. Malalaman yun. Malalaman. Si Almighty Father magsasabi. Tuloy natin, ano? Verse 22. So they pitched a tent for Absalom on the top of the house. And Absalom went into his father's concubines in the sight of all Israel. Verse 23. Now the advice of Ahithophel, which he gave in those days, was as if one had inquired at the oracle of God. Dahil matalino si Ahithophel. Pero it doesn't necessarily mean na dahil sa matalino siya galing kay Almighty Father, yung kanyang katalinuhan. Hindi pa rin matatalo ng katalinuhan ni Ahithophel ang wisdom and greatness of the Almighty Father. Kahit na matalino pa yung mga taong nakakasalamuha natin, ibig sabihin nito, kahit sino pa, kahit madami pa siyang pinag-aralan, kung nasa sa atin si Almighty Father, walang panama ang mga taong matatalino dito sa mundo. Matatalo sila ni Almighty Father. So was all the advice of Ahithophel, both with David and with Absalom. Kasi advisor si Ahithophel. 2 Samuel chapter 17. Moreover, Ahithophel said to Absalom, Now let me choose 12,000 men, and I will arise and pursue David tonight. So, right after tabihan ni Absalom ang 10 concubines, may iba na naman silang pinaplano. So, si Ahithophel na naman nagbigay ng advice kay Absalom. Pipili tayo ng 12,000 men, sabi ni Ahithophel. And I will arise and pursue David tonight. Hahabulin ko si David, sabi ni Ahithophel. Kasama ko ang 12,000 men. I will come upon him while he is weary and weak, and make him afraid. And all the people who are with him will flee, and I will strike only the king. So ang plano ni Ahithophel, siya lang ang pupunta kay David with the 12,000 men. Ang gagawin niya, tatakutin niya si David at papatayin niya si David. Yun ang advice niya kay Absalom. So, hindi kasali si Absalom, no? May iwan lang si Absalom. Verse 3, Then I will bring back all the people to you. Ibabalik ko ang mga tao. When all return except the man whom you seek, all the people will be at peace. Papatayin ko. Kung idediretso lang natin, papatayin ko si David, yung tatay mo. Ngayon, ibabalik ko yung mga tao dito. Okay kay Absalom yun. And the saying, pleased Absalom. Wicked si Absalom. No respect for his father. Hindi na niya magagawang patawarin ng tatay niya. Kahit gwapo si Absalom, wicked ang heart niya, dark yung heart niya. Si Lucifer, magandang lalaki siya, no? Wala palang gender ang mga angels. Magandang, magandang spirit si Lucifer. Etong si Absalom, gwapo rin to. Ha? Pleasing to the eyes, from head to toe. So, ang mga tao, hindi nakikita sa panglabas na kanyo na kung gwapo ka, mabait ka, hindi ganon. Kung pangit ka, salbahe ka, hindi ganon. Or sometimes, may mga tao, hindi, pangit siya, ibig sabihin, mabait siya, hindi. So, hindi mo dapat
i-judge ang tao based on physical appearance, whether pleasing to the eyes or not. Dahil si Almighty Father, sa heart siya ng tao tumitingin, hindi sa physical appearance. Si Jesus Christ, when He was in this world, hindi siya attractive. But when He rose again after 3 days, lumabas na yung totoong itsura ni Jesus Christ. Nagmamanifest sa yung heart ni Jesus Christ, nagmanifest sa buong pagkatao niya. When He rose again from the dead after 3 days, hindi na siya nakilala ng mga tao. Kaya kung ano ang itsura natin sa ngayon, hindi talaga ito ang itsura natin. Iba ang tingin sa atin ni Almighty Father. Kahit makakita ka ng physically attractive na tao kung heart naman niya ay dark, hindi maganda sa paningin ni Almighty Father yun. Dahil si Almighty Father nakatingin sa heart natin. Kahit anong age natin, kahit anong itsura natin, naka-makeup man o hindi, kita ni Almighty Father, hindi siya tumitingin sa physical appearance. Kaya kayo, hindi yan ang totoong itsura ninyo. Ako rin. Buti na lang hindi ito ang totoong itsura ko. Dahil may totoo tayong itsura, nakikita ni Almighty Father yon. Balik tayo dito, no? Dahil itong si Absalom, kahit na siya ay gwapo, wicked yung heart niya. And the saying pleased Absalom and all the elders of Israel. Imagine tatay niya ang pinag-uusapan dito pero masaya si Absalom na papatayin si David. Verse 5. Then Absalom said, now call Hushai the Archite also, and let us hear what he says to. Pwede uminom. Uminom na ako Inom na ako. Then Absalom said, now call Hushai the Archite also. Si Hushai na padala ni David na hindi alam ni Absalom na spy. And let us hear what he says too. So, gusto nating malaman kung ano ang advice ni Hushai. Sabi ni Absalom, patawag mo siya. Now when Hushai came to Absalom, Absalom spoke to him, saying, Ahithophel has spoken in this manner. Shall we do as he says? If not, speak up. Ganito kasi ang plano ni Ahithophel, yung advice ni Ahithophel. Sabi ni Absalom, ngayon, ikaw, Hushai, ano ang masasabi mo? Maganda ba yung plano or yung advice ni Ahithophel? Verse 7, so Hushai said to Absalom, at alam natin na si Hushai ay talagang para kay servant of David and not Absalom. Sabi ni Hushai, the advice that Ahithophel has given is not good at this time. Hindi maganda yung advice niya si Ahithophel. Sabi ni Hushai, hindi maganda yung advice ni Ahithophel. For you know your father and his men, that they are mighty men, and they are enraged in their minds, like a bear robbed of her cubs in the field, and your father is a man of war, and will not camp with the people. Man of war yung tatay mo, malakas, valiant, maganda yung mind niya. Hindi siya magpapatalo at hindi siya sasali sa mga tao na magkakamp. Surely by now, he is hidden in some pit. Sure ako, baka ngayon nakatago na yun sa kung saan mang lungga, sabi niya, Hushai. Or in some other place, and it will be when some of them are overthrown at the first, that whoever hears it will say, there is a slaughter among the people who follow Absalom. Kasi nakatago na si David sa ngayon, hindi natin alam. Ngayon, baka mangyari ngayon, magkaroon ng slaughter yung mga tauhan mo, mapapahiya ka ngayon. Sabi ni Hushai. Verse 10, and even he who is valiant, whose heart is like the heart of a lion, will melt completely, for all Israel knows that your father is a mighty man, and those who are with him are valiant men. Kahit na heart of a lion, magme-melt, matatakot. Kay David.
Dahil alam sa buong Israel na yung tatay mo, no? Laging sinasabi, yung tatay mo, ha? Your father is a mighty man, and those who are with him are valiant men. Therefore, I advise that all Israel be fully gathered to you from Dan to Beersheba, like the sand that is by the sea for multitude, and that you go to battle in person. Ang advice ko, ikaw mismo. Makipag-away ka or makipag-battle ka in person, wag lang si Ahithophel. Dapat ikaw mismo. From Dan to Beersheba, lahat ng mga soldiers mo, hakutin mo. At ikaw mismo ang maghunting sa tatay mo. Yun ang advice ni Hushai. So we will come upon him in some place where he may be found. Hahanapin natin siya. And we will fall on him as the dew falls on the ground. And of him and all the men who are with him, there shall not be left so much as one. Walang matitira. Dahil tayong lahat, susugurin natin siya. Dudurugin natin. Yun ang advice ni Hushai. Moreover, if he has withdrawn into a city, then all Israel shall bring ropes to that city, and we will pull it into the river, until there is not one small stone found there. At saka, kung nagtago siya sa isang city, gigibain natin yung city na yon. Ngayon, kung sa river siya nagtago, hanapin din natin siya. Talagang halugugin natin ang buong lugar para makita natin si David dahil madami tayo. Kasama ka doon. Verse 14. So Absalom and all the men of Israel said, the advice of Hushai the Archite is better. Mas maganda yung advice ni Hushai kaysa kay Ahithophel than the advice of Ahithophel. Bakit? Bakit sinunod nila yung advice ni Hushai? For the Lord had purposed to defeat the good advice of Ahithophel to the intent that the Lord might bring disaster on Absalom. Kahit na matalino pa or kung sino pa, kung Poncio Pilato ang makasama, kung wala sa kanya si Almighty Father, matatalo siya. Kahit pa matalino, mayaman, sikat, kung wala sa kanya si Almighty Father, papabaliwala. Dahil si Almighty Father, siya ang nag-create ng mundo na to. He is powerful. Kaya lahat ng bagay, isuko natin sa tatay natin. Walang lihim natin na hindi mabubunyag. Alam lahat ni Almighty Father. Minsan may mga tao na gusto nilang mag-front sa internet, gusto nila mag-YouTube sila, ipakita nila yung mukha nila, kaso hindi nila magawa. Bakit? Kasi nagtatago sila. Scammer kasi sila eh. Marami silang inabuso ng mga tao. Minsan maraming klaseng mga scammer, love scammer, ganon, no? Yung kunyari, mahal niya yung babae, marami silang babae, tapos huhututan yung babae para magkaroon ng pera. Minsan lalaki rin, ganon. So, walang mga tao na mananalo kung nasa sa atin si Almighty Father. Kasi itong si David, ang kalaban ni David, mga tao to, di ba? Anak niya. Ngayon tayo, sino ang kalaban natin? Principalities of this world. Pinapakita ni Almighty Father, nung dati, nung si David, ang kalaban ay mga tao. Ngayon, ang mga tao, mamahalin na natin, iintindihin natin, at ibibigay natin lahat kay Almighty Father. At maging aware tayo sa scheme of darkness. Naintindihan ninyo? Marami silang scheme. Paano natin ba pagwawagyan yun? Iiwasan natin, mag-pray tayo kay Almighty Father. Ask the guidance of the Almighty Father. Ask His wisdom. At i-cover tayo ng blood ni Jesus Christ. Dahil yung blood ni Jesus Christ is powerful. Walang makakatalo kay Jesus Christ, kay Almighty Father.
lagi tayong magpe-pray. Dahil dito, nagkasalaman si David, pero nagpakumbaba siya. So tayo, makasalanan tayo, pero magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Para ma-heal tayo. Ibigay natin lahat sa tatay natin. Kung tayo, wala tayong magagawa. Tingnan mo si David, wala siyang magawa, di ba? Nasa sa kanya na lahat. Power, kayamanan, fame, sikat siya. Pero wala siyang magawa, di ba? Anak na niya ng luman ng lalaban sa kanya. Ngayon tayo, sino ngayon ang kakampi natin? Si Almighty Father. Pag nasa sa atin si Almighty Father, panalo tayo. Didikit tayo sa tatay natin. Para maging free tayo. Kasi may mga tao na hindi sila maging free eh. Dahil meron silang may mga tinatago sila sa buhay nila. Ngayon, para maging free tayo, i-open natin lahat. Ito ang kasalanan ko, makasalanan akong tao. Naamin ko, makasalanan ako. Para maging malaya tayo. Para yon sa tataas ng pangalan ni Almighty Father. Lahat ng bagay na gagawin natin para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Aaminin natin na makasalanan tayo para sa ikapupuri ng pangalan ni Almighty Father. Dahil humingitan ng tawad kay Almighty Father, nagpapakumbaba tayo sa tatay natin. Dahil alam natin na yung tatay natin, He is powerful. At hindi niya tayo pababayaan. Thank you, and God loves us all so much.